Tingnan natin sa low. Yan, dilaw. Parang mas trip ko yung dilaw talaga eh. Kesa dito parang ano eh. Ayan oh. Saka kasi mababa yung ano, medyo mababa yung buga. Igagano natin ng konti. Okay, what's up mga kagala? Ngayon nakita nyo na yung ano natin oh, yung thumbnail natin ng video natin. So papakita ko sa inyo kung paano ko kinabit yung mini driving light. So ngayon kasi nakakabit na, papakita ko sa inyo yung maayos na pagkabit na mini driving light, no? Simpleng simple lang. Yan, kaya nakamotor tayo ngayon kasi tinetesting ko yung mic na binili ko, pati yung camera na gagamitin natin sa pagbablog. So yun lang update natin, kasi makikita nyo ngayon Aerox yung dala natin ngayon, no? Yung M3 natin nasa ICU. So Aerox gaming muna tayo. O ganun din, same lang. Yung ilaw, busina, gulong, shock, yung mga ano lang, importanteng parts para sa safety natin, no? So doon na tayo sa tutorial. Okay mga paps, ito yung ano natin, ikakabit natin ngayon. Yan, mini driving light, Firefly yung brand, version 2. Yan. Tapos ito yung mga ano gagabitin natin, relay, saka socket. Kasama na yan sa binili ko, relay, socket. Tapos wire, automotive wire, mas maganda. Tapos yung 3-way switch natin na domino. Yan. Hindi siya legit na domino eh, pero pwede na rin naman siguro. Ngayon, testing natin yung switch pati yung ilaw, kung paano, kung ano yung mga wire na to, para malaman natin pati dito sa switch kung ano yung common dito, pati yung high and low natin. Yan. So ito yung gagamitin natin pang test, yung tester natin, para malaman natin kung test ko na to. Papakita ko na lang sa inyo. Ito yung common yan, color blue. Tapos check na lang natin yung high. Ito yung high na lang natin, pagka ganyan. Ang high na lang gagawin ko ay ito, high, yung nasa taas. Pwede nyo gawing high yung nasa baba, depende kung paano yung orientation nyo pagkakabit ng domino switch. So ito yung common. Ayan, di tumunog. Ayan, tumunog. Ito yung high natin, yung brown. So lilipat naman natin dito sa baba. Dapat tutunog yun dito sa black. Yan. Ito, wala. Ito yung low. Tapos, ito yung high. Yan. So, alam na natin kung paano gagamitin tong switch. Next naman tayo sa ilaw naman. So, ito na yung battery na gagamitin ko. Ano to? LiPo4 battery. Sa susunod na video ko, tuturo ko kayo mag DIY na itong paano magbuo ng 12 volts battery pang motorcycle. So ito yung case niyan. Tinanggal ko lang para mapakita ko sa inyo kung paano siya nakakabit. So ito yung positive niya, positive. So ito yung negative. Ay, dilaw saka white. Next, ito naman yung white wire, white light. For sure, ito na yung dilaw. Yan, dilaw. Yan, so yun yung negative. Tapos i-trace nyo kung saan yung ilaw na hinahanap nyo para gagamitin yung high and low. So ito yung high na gagamitin ko. Yan, magkasama kasi. Kung makikita nyo dito, yan o. Yan, dito naman high and ito yung high, yung red. As ang gagamitin kong low is yung itong dilaw. So ito, di-disregard ko muna. Yan. So okay na, alam na natin yung mga wirings. So doon na tayo sa connection ng relay. Explain ko muna kung paano gumagana yung relay. So ang relay ko kasi dito is
5 pin. Okay, so ito na yan. Itong 30 is common. So ito yung papunta sa battery, fuse bago battery. So ang fuse na gagamitin natin is ano bang meron ako? 10 ampere. Yan, pwede na yan, 10 ampere. So pwede naman 5 ampere kasi yung ano natin, mini driving light is ano lang. Specs na ito is ayan, 1.3 isa. So hindi siya aabot ng 5 ampere. So pwede siya 5 ampere lang. Pero kung may gusto ko yung i-add na accessories, yun, taasan nyo na lang yung fuse nyo. So dito, pwede ko naman palitan yan ng 5 ampere. Ito rewire negative, pwede magbaliktad. Tapos ito, papunta na sa switch ng ano natin, MDL. So dito pupunta sa common na ito. Pag ganyan. Ito yung common kasi niya. Siya yung baba to dito. So pag may supply na to, pagka switch mo, lilipat-lipat na lang siya dito. So ayun na. Mamaya pwede kong ilagay yung ano, yung diagram, i-drawing ko na lang. So kapit na muna natin. Okay, so ngayon ko lang napansin kasi pang ano to eh, pwede rin sa horn to. Putulin ko yung mga nakaabang na ano, socket. Tutugtungan na lang natin ng wire yan. So ito, turin na natin to. Yan. Tapos ito kasi yung papunta sa switch natin, isa lang kailangan natin. So tanggalin na lang din natin. Yan. Yan mo, hindi pa maayos yung ano, connection. Hihinangin ko na lang. So ito, tuling ko na to. Tapos so ito, hinangin ko muna. Yan. Pwede na yan. So yung mga dugtungan na ito, hinangin na rin natin. Yung wire ko na available is yellow lang eh. Ito yung papunta sa fuse tapos battery. So ayan na yun. Tapos lagyan lang natin ng fuse. So ito, hinang lang natin. Hinangin natin dito. So ayan na, nahinang na natin. Pushing cable tube, just then. Ito yung napansin ko sa wire na to. Napakanipis kaya pinalitan ko na itong wire na to. Ayan o, tignan natin yung wire nya. So tignan nyo naman, diba? Hindi makakadalay na maayos yung supply ng battery nya. So pinalitan ko. Ito na siya. So nauna na natin yung relay, yung common ng relay, no? Kung titingin tayo dito sa number nila, no? 30, 86, 85, tapos 87. Itong 87A hindi na natin gagamitin, no? Wire pati negative. So ito siya, no? Tugtungan lang natin ng konti. Next is yung sa accessory wire. So, okay na. Ito na lang sa wire ng papunta sa switch. So, dagdagan lang natin ng konting wire to. Yan. Ulitin lang natin, no? Pick up lang. Yellow is papunta sa fuse sa battery, no, number 30 yan, number 30, yellow yung wire na ginawa ko. Yung color red na dinugtong ko, ayun yung number 85. Yan, pwede siya magbaliktad. Tapos ito isa ground. Okay, ulitin ko. 30 sa battery, tapos yung 85 sa accessory wire, yung 86 sa body ground or sa battery, negative ng battery yan, pwede. Tapos yung blue sa 87 is yung para sa common ng switch natin.
Ito natin kakabit to. Okay guys, ito yung wire. Pinasok ko na lang dito. Tapos, ito siya lumabas. So, dito na natin wiring. Okay. Okay, ito na yun, yung relay natin. Pinasok ko na sa loob. Tapos, ito yung mga wire niya. Yung pinasok sa loob is yung common, yung number 30 papunta sa battery yon. So, ito yun. Yan, pinagapang natin. Tapos, pinusot natin dito. So, ito na yun. Tapos, pwede na natin itong ilagay. Basta, wag muna natin ilagay yung fuse. Kabit na natin dito. Pwede na yan. So, kabit muna natin. Ito yung number 30. Ayan. Padadaanin muna sa fuse bago yung mamaya ko na ayusin. So, ito wala mo ng fuse ha. Para habang inaayos natin yung wiring, hindi siya magkaroon ng shorted. Okay. Ito muna yan. Okay, balik tayo dito. Ang hinahanap naman natin ngayon is yung accessory wire. Yung accessory wire, pwede nating i-connect. Basta pagka sinusi, matitrigger siya. Naghanap tayo ng matitrigger. Pagka sinusi, ang nahanap ko ito. Yan. Trigger lang naman, kaya okay lang dito tayo mag-tap. Hindi ko na puputulan, iipitan ko na lang ng wire dito para walang putol pa rin, no? Okay, dito kayo papesto yung relay. Tapos diyan ko rin ilalagay kung pwede yung ground natin. Tatry ko kung pwede. So hindi ko na lang ilalagay dito yung ground. Dito ko na lang ilalagay yung ground. Dito siya. Ito sa switch, blue sa blue 87. Tapos switch, yung pinaka common ng switch. So ito yun, hinangin din natin. Yung next is yung ground naman. Ito na, nilagyan ko na ng tape. Ulitin ko lang, kahit magbaligtad okay lang. So, trigger lang to. Negative, nalagyan na natin dito. Okay, nagpitan ko na. And so, ito yung ground. Meron na tayong ground saka sa 30, yung battery. Tapos next, yung 87, yung common ng domino. So, dito na tayo sa sa accessory wire. Sa accessory wire, pag nagsusi siya, nagkakaroon ng supply. So, naghanap lang ako. Ito yung nakita ko. Itong malapit, ito yung sa sa USB. Yung cigarette lighter pala. Pwedeng lagyan ng ng charger. Diyan ako kumuha. So, ang gagawin ko na lang, iipit ko na lang, din ako mag-splice. Okay, tinester ko kanina. Dito natin itatap sa red white na yan. So, ganito na lang gagawin ko para hindi na ako mag-splice. Sa mga ayaw mag-splice, pwede to. Yan. So, dyan na yan. I-tape na lang din natin para hindi siya naka-expose yung positive. Common switch na lang kulang natin kasi meron na tayong trigger, positive, negative. Tapos yung 87. So, sa baba na tayo. Ayusin ko yan, babalikan ko, iti-tapean ko lang. Yan. Linisin lang natin. Lagyan natin ng tape. Tingnan natin pag lumiliko. Dapat kasi hindi siya gumagalaw.
Okay, bali yung wire natin dito. Ito na yan, 'di ba? Para hindi na mahila yan. I-zip lock na, i-zip tie na lang natin. Cable tie pala. Yan. Ito yung cable tie natin, kahit maliit lang. Yan, okay na. Yan. As another cable tie na lang din dun sa loob, sa harap. So, okay na siya, hindi na siya mahila. Ito na yan. Pwede na nating sarayin banda dito. Wala na tayong gagawin dyan. Okay, sa mini driving light, ganito yung pagkakalagay ko. Yan. Medyo hindi kita, pero ganito yung bracket nya. Nakaganon siya. Yan, nakaganyan. Meron kasing ano dun, tornilyuan. Pinalitan ko lang neto. Mas maigpit yung kapit yan. Hanap lang kayo ng ganyang ka-size na tornilyo, makakasya dito. Yan, sa bracket. Yan. Pati dun sa butas dito sa loob. Yun dun. Sa kabila naman, ganun din gagawin natin katulad dito. Okay. Okay, yan, natanggal na natin, no. So next, lalagyan na natin yung tornilyo dyan. Itong tornilyo. Tansyahin nyo na lang din kung gaano kahaba. Okay lang naman kasi ganyan lang yan. Okay. Okay, kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din dito. So medyo ano lang siya talaga. Medyo tricky. Kasi hindi talaga yun yung tornilyo niya. So, ito na siya. Ayan. Nakazoom, ayan. So, mamaya, ayusin na lang natin kung paano yung buga niyan sa harap. So, dito na tayo sa wiring naman. Okay, dito kayo ilalagay yung ano, yung balas niya. Ayan. Lalagyan ko na lang ng double-sided tape, pati doon lalagyan ko. Hinang muna natin to. Okay, so yung negative na ito, yan, ito yun, sinabay ko dito sa body ground. Yan, so kompleto na tayo sa wirings. Negative, low, high yung red, tapos yung trigger natin sa switch. Okay, linisin na lang natin konti, lagyan natin tape to para nakatago siya. Yan o, nakapatong lang siya. Double sided tape na yan. So testing muna natin. Kabit muna natin dito kung gagana. Kabilaan, testing. Kakabit ko muna. Ayan, nilagay ko na rin yung fuse. Testing muna natin bago natin sara lahat. Ayan ito. Susi. Okay, high, ayun. Low, yellow. High, low. Okay guys, ito na yung final na ano natin. Kinable tie lang natin dito, tapos ayan. Ito na yung pababa. So testing ulit natin. High, low, high, low, high. Ayan. So ayos na. Guys, so pagka nag-cable management kayo, kailangan hindi gagalaw, hindi sasabay sa paglumiliko. Ayan. Okay, ito naman sa fuse sa battery, ganito lang ginawa ko para nakatago siya. Ayan. Ayan, nakapasok lang dyan. Tapos ayan, diba? Wala na nakalabas na wire. Okay na. Okay. Ito yung insulation nya. Pwede na takpan yan. Ayan, nakatago. Walang nakalawit na wire. Ayan. Ayan. O, testing natin sa kalsada. Okay. Ito natin. Tingnan natin, no. Ito yung natin. Yang nakikita nyo, stock light lang yan. Ito yung high. Yan, white, yellow. Tapos low. Yan, yellow. Yan, lakas oh.
Siguro i-adjust ko na lang yung ano niyan, yung pwesto, yung angulo niya. Kasi parang masyadong mababa eh. Ayan oh. Pantay naman, level naman, pero hindi masyado siyang malapit yung buga. Ang purpose kasi natin medyo malayo sana. Para at least 'di ba napakita ko na sa inyo kung paano yung ano, yung proper connection. May sariling switch. Sakto yung lugar namin kasi ano eh. Tingnan mo, walang mga ano, poste, mga ilaw. Yan oh. Gamit na gamit yung ano dito eh. Driving light yung mga ilaw, no. Tingnan natin sa low. Yan, dilaw. Parang mas trip ko yung dilaw talaga eh. Kesa dito parang ano eh. Yan oh. Saka kasi mababa yung ano, medyo mababa yung buga. Igagano natin ng konti. Yan. So okay na ano. Thank you for watching. Magbabalik po ulit si The Galaxy. Peace out.